Now, brothers and sisters, let's settle down once again. And now, up next, we have a member of the FLM Family Life Ministry to give witness to the healing of relationship in the family. Please put your hands together for Brother Brian Yap. Thank you very much, brothers and sisters of Christ, Oasis of Love Cebu. Actually, medyo na-pressure na ko ani ako ang situation, kaya ang naguna sa ko Apolos ng anta. Unya gid concert ang praise and worship king, grabe kayo ka powerhouse ba, no? Nakuan gyud ang tanan. Una sa tanan, I would like to thank our Heavenly Father for allowing me to share our journey with Him. No? Sa mo ang life isip usa ka member sa Oasis of Love. Before siguro, I just want to share sa inyo na before ko ni-join sa Oasis of Love way back in February 2019, I was already attended the so-called Life in the Spirit seminar in another community. Until such time nga one day nag-meet me ni Tatay Dudong siyang opisina. Unya gi-invite me niya nga mo attend, no? We are four from the, within the company, upat mi kabuok na attend sa meeting, and then invited us to join what we call this Walking with Jesus. What really struck me most katong niingon si Tatay nga ang nakanindot ani nga seminar kanang gitawag bitaw og kanang healing of the family tree ug kaning bondage of sin. Kana siya ang pa-interest na ako. So I really very thankful to Tatay Dudong Limchua, our head servant of Oasis of Love Cebu, and also to Nanay Dayan for supporting all the way, to Tatay Dudong and to the rest of the community for building this community open to all individuals regardless of what status or religions you are in. So to start with, I attended that February 2019 Walking with Jesus seminar. Actually, usasan nga nutong na-interest ko sa gisulti ni Tatay kay, you know, I'm a product of a broken family. No, at the age of 6, my parents already separated. No, imagine the life without a father na why nagsuporta. Then asa lang mi magstay kadto sa ko ang relatives, kato sa akong grandmother, while my mother is actually working abroad to support our daily needs. So, when I joined, after the 3-day seminar, actually, it completes me really sa experience, katong the God's love, forgiveness, whatever blessings ako ang na-receive that 3-day seminar, ako din ang gi-share sa akong family. That's why all of my family members na naka-attend yun siya sa Walking with Jesus, including my mother and also the last person nga akong na-invite, ang akong amahan na address sa Tubangan. I invited him to join Walking with Jesus seminar. But inviting him, like dugay naming wa magkita, although nakatultol ko asa ilang balay, nasa sa laing pamilya, sample inana. Iya pa man gayong gitry o deny akong request, but usar gyud akong gisulti. Anyway, tagsaram sa ko mag-invite. Tungod siguro ato, nadala na ko siya, naka-attend siya og the Walking with Jesus seminar. So, to cut the story short, kami tanan naka-join na, including my mom. Until such time, nga one of our member of the family, our daughter, back in 2021, May 21, 2021, diagnosed of medulloblastoma, brain tumor. That's really a cancer. Until Sudgawas Hospital, hantod by October 10, 2021, she passed away. No? Joining this community, joining Oasis of Love is not that easy. Some others say nga, basta mo join kuno ta, daghag mga tests and all and everything. Pagkapangutan na sa akong self, wa man say gisuwat sa Bible nga when you turn yourself to God, you are free of any hatreds,
you are free of any pain, sorrowful, challenges, or problem. Wa may mga ingunana. No? But naay kay makitaan sa Bible and spiritual. Like Philippians 4:12 to 13. Turning to God is essential. As He is helping to find our path. Ug naasay sa Psalm 55:22 nga nag-ingon, cast your burdens to our Lord, He will sustain you. And then, He will not permit the righteous to be moved. So kana siya nga mga promptings, kana mga mensahe sa scriptures, even during the time when our daughter was to pass away that October 10, na mga visions or flashes nga ako ang na experience nga a day after sa iyahang death or first day of sa iyahang interment sa chapel, plus ako nga do lami ito ihilak kay labi na nga kuan kayo there, wala man siguro yung parents nga mag-expect nga muhatod siyang anak nga to sa grave. No? Usually, ang anak mo muhatod sa iyang parents nga to sa grave. Nainiplas ako sa kuang mind sa panahon nga si Jesus nga gilato siya, nga gialaw ra sa ato ang Ginoo hangtod nga nagpasaan siya sa cross hangtod nga namatay siya at tubangan gani siyang inahan. Mao to'y nakahatag nako pag-ayo og kalig-on nga kung ang Ginoo ang iyang the only begotten Son iyang gialaw to save our soul, to save us, to redeem us from the sins that we have from the ancestors. Nganong ako man na siyang kanang tagaan o kanang hibugaton no sa akong kinabuhi kay ang daughter is kana bitaw we are only a caretaker sa iyahang blessings nga hatag niya sa moa. Our daughter is only the only daughter, the three among our three children. So kato siya without me knowing, mao to siya nakapahatag nako og kalig-on na instead nga mo kuan ko sa lain nga fat ni padayon ko ug akong nasuta nga ang experience nga pamagi ni adto napil nako nga mura ko og detox the impurities and what we call this kanang mga imperfections of myself maoy iyahang giuna sa kuha. When following Jesus, it has to be you have the pure heart and imperfection should be laid down or should be removed. So kato tungod ni ato nagpadayon ko in fact before to nahitabo never in my life nga musimba ko every day. No, for me as a Christian, parts of the Ten Commandments, mag-attend lang og Sunday Mass is enough for me. O mag-attend anang Misa de Gallo and all. Maura na siya. Pero through ana nga experience, wala nako nakabantay nga during sa time nga nasa hospital siya, nagsigit nako og simba day by day hantod nga the day nga ni pass away siya, even until now, mausa na gihapon akong gibuhat. And including the rosary, we pray together with my family daily. Nga wala na nako nabuhat before akong daughter ni pass away because of that very sudden nga mga illness nga rare kayo nahitabo sa mong life. So tungod ni ato, one time, while nagpadayon mi, ako, while nag-attending sa mga prayer meeting, nagpasalamat kay Kugdako, kang Tatay Nili, Nanay Nili, o kang Tatay Nito sa pag-invite. Actually,
first lang to siyang invitation, wala mi mo attend sa invitation kay para namo naka-attend na mi sa Oasis Walking with Jesus seminar nganong amo pamang atinan kay ako ang understanding sa personally marriage encounter wala man may problema sa akong pamilya sa akong asawa maayo man ang amo ang relationship so mao na siya ang amo ang nasinati during that time hangtod pagkamatay sa akong anak i-invite na sad me the second time around muto ang akong gibuhat kami akong sister wife kundi ni submit me unsay kagustuhan sa Ginoo sa amoa unsay ipabuhat niya sa amoa para mapulpil niya ang iyahang will through sa amoang kaning pag-attend aning kalihukan so ni join me sa Family Life Ministry ug dito na mo na experience how beautiful really nga makaagi ka og inaana nga seminar sama ng Family Life Ministry. Og tungod ana dako kay namong pasalamat makaingon gani ko one time nganong ang gobyerno nato nag-propose man og kaning divorce bill mas may siguro mo atin og Family Life Ministry og marriage encounter para makasabot sila unsa ang aron makasabot sila unsay katuyuan sa Ginoo kay once ang tao gi-unite na si Ginoo no one or any person can separate no or any law nga i-create sa tao so tungod ni ana ipadayon mi despite sa mo ang mga nagian nga grief katong pagkamatay sa mong daughter lisod baya gyud no akong sister wife grabe 9 months ko to niyan dala sa iyahantian even ako nasakitan man gani ko isip amahan kay among daughter grabe gyud kay to sa kababli sweet and wag tanan we really find her an angel sa mo ang family so padayon mi hangtod nga one day nag-attend mi og mass ang sister wife na nakitaan siya dito sa atubangan diya sa altar nga pagkuha na sa host nakitaan daw niya ako ang parents nagbarog ingon din siya kanang han di man gyud ta kaliwat no di man na ako kaliwat ibuhang ginikanan pero basin mensahe to nga kinahangan ato sang isitol ang imuhang parents kay even until that day until that moment broken family pa man gihapon ko no grabe ang experience sa broken family even during the time nga before mi gikasal sa kong wife i-question pa man gani ang akong former katong depart na sorry sa kuan nga broken family man na ato nang ikuan sa tung anak so inana siya ang dugma negative nga dugma sa broken family no so tungod ato I tried to reach out sa kuang father ug sa akong mother even akong mother maglisod imagine 39 years niya mo siyang invite to attend that seminar tuod man siguro napugos siya kaya ako mo nag-invite paghuman ako na sang giadto akong amahan mao gihapon na ay resistance kay ingon pa niya na di ra ba ko makaadto ana dong kay nagbantay ko sa tindahan ya kani mga apo anak sa iyahang anak sa pikas nga family nga dili kasado no so nagbantay ko rin sa sang apo mao gihapon ang gitubag sige ikaw basta ako tagsara sa ko mag-invite mao ra pirmi akong itubag man niya hantod nausab ang iya all of the sudden nausab ang iyang mind so after ato nakaabot na sila dito sa Don Bosco dito nag-abot ang akong mama ug akong papa unya with that experience keep on recalling ko sa kana nga day sa first night nila unsa kay may tabo sa first night nga usara ba na sila karom unya nangutana ko sa
kauban namo sa Family Life Ministry. Unsa man nilang bed? Doble, separate. Separate. So, medyo na-relax ko kay kibaw man ko sa kong parents unsay situation. So, kay wa man gyud na ma-separate, usar man gyud na sila ka bed gyud ay. So, grabe ang struggle sa ko ang mama that first night sa ilahang encounter. So, tuod man, kana bitawng joke nga nag-uyab or kanang bag-o magtiayon nga musud sa usa ka kwarto nga sila randuha na man gay mingon unsa man buhaton magrosaryo ra di ay na sila di man siguro sa akong parents mo na inahitabo kaya akong inahan iyam nang gi-share sa kuha medyo kana bitawng manok nga kanang wala maanad ba dito suglaya. Inana ang nahitabo hangtod silang duha nagrosaryo on that first night sa ilahang marriage encounter sa Family Life Ministry. Hangtod nahuman yun na nila ang 3 days. Ug dako kay kong pasalamat ug suporta sa tanang Family Life Ministry na to diri mga titos and titas. No? Without your support to my parents, akong ma-recall nga it's really an impossible to mend ang broken glass. Kaya ako manggong gitan-aw ang sitwasyon sa kong parents like a broken glass. Like a broken glass, once it breaks, it already broken, cannot be returned to its original form. Pero you know, brothers and sisters, God has all His ways, all His kanang mga plans ni amo ra gyud siya gipasagdan nga siya may mo work in between two of them sa akong mama ug papa ug unsa gyud mahitabo or padulngan sa ilahang relasyon. Tungod man ni ato after sa 3 days nahuman na. So ang ako ra gyud nasunahon na ato ay anyway reconciliation is okay. At least nagapasayloay na sila. For me is already enough. Pero pagpangutanan ako nila ni Nanay Nili ug Tatay Nito unsa may next ani taynay ingon sila dili na gyud siya pwede nga mobalik pa didto sa naandan or else mabalik to ilahang mga sala. So tuod man urag lisod paminahon pero ang amuang gitan-aw kung reconciliation lang di ay dili pa siya enough. Forgiveness in the sake nga kanang magkapasayloay sila knowing nga sila gikasal gyud sa simbahan. So kaya nga tong mission sa Oasis of Love is to save souls man. Nya dili man sa mi kaako nga akong parents because of that hatred sa ilahang separation mapunta sila didto. Wherein fact our daughter already passed away tungod lang sa siguro naa sila lain nga purpose to save the souls of our ancestors nga ni pass away na before because of the sins nga wala gyud na pasaylo. So gitan-aw na namo nga tungod ato ang pakitabo sa mo ang daughter mao to siya nakahatag na mo og kalig-on nga i-allow ang ways sa ato ang Ginoo nga mulihok sa ato ang life. No? Which is nakita nako no human mind can perceive kung unsaon yun sa Ginoo ang paglihok niya kung unsa iyang gusto nga mahitabo. Imagine, I could not imagine nga ang akong parents that time nga sanong sad, mutando nga magtipon sila sa usa lang ka balay. No? Gidala na ko sila dito sa amo ang lugar sa San Vicente, my birthplace, ngadto sa kong isuon nga balay ug dito sila nagpuyo, dito sila nag-ipon. You know what? Unsay akong na-experience ato mura kog naa sa heaven. No? Napil na ko nga nako sa heaven after looking at my parents nga na reunited sila for after 39 years of brokenness. No? Lisod man pero kung imo dayang isubmit ang imuhang kagalingon nga let God works for you, works for them, nothing is impossible. So karon ako ipakita ninyo ako ang parents nga nakaroon diri para sila sad makashare sa ilang 39 years nga panagbangi.
Sige. May hapon, kanatong tanan. Happy 29th anniversary, Oasis of Love Cebu. Dako kay nakong pasalamat ning kahigayunan. Maybe this is really God's will. Nga dinhi makabarog ko, wa bay ko maana dingon ani. Tora ko sa merkado pirmi. Dako na kong pasalamat sa Ginoo sa kahigayunan nga mahitabo nila ni Tatay Dudong, Nanay Limchua, nga nakaabot ko din sa Oasis. 39 years nga panagbuwag, dili lalim sa usa ka asawa, uban sa upat ka buok anak ni kurog ko. First time nakita nako upat ka buok naglaray. Unsaon nako nga wa ko'y malingi makatabang sa pagbuhi, sa pagpadako. Sa tanan nga obligasyon sa upat ka bata. Ni kurog ko og nihilak, Lord, di ni nako kaya. Mama Mary, maluoy ka. Ayaw lingi ang Ginoo, langit ng Amahan. Ayaw lingi ang akong pagkamakasasala, kundi akong pangayoon kanimo ang gugma para sa akong mga anak. Maluoy ka. From that time, 2 years lang ang akong kamanghuran, si Brian, 6 years old. Maay oras nga og ako ra mag-inusara, mag-ampo ko. Niabot ko sa Ramos, kaya diha man ang akong ginikanan naninda, diha sa ko, naningkamot ng ginabuhi. Way oras, basta kay, pirmi lang yung kong mag-ampo kay, hibaw dyo ko, wag yung ko'y mahimo. Lord, wag ko'y mahimo kung wag ang imong kaluoy, wag ang imong tabang. Pagpagyud laki, pagpakaon, pagpa-eskwela, values nila. Ako silang gipos sa mga religious community. Kay sa akong huna-hunaon, saon ako rang usara, upat sila. Naapagyud mi sa syudad, naa ang tanang bisyo, drugas. Which, nikurog ko ng panahon na og ako kining gipaningkamutan mo to. Niabot dito sila si Brian og ang ikaduha sa Balik Gunitay community. Dako kay kinagikatabang nako og di nasad nako na realize ang pag-rosary daily. Dako kay kikatabang. Hinomdumi sa para sa minaw karon nga bag-ong nagaminyo nga ang pag-ampo ang pag-rosary. Importante gyud kay without God we are nothing. Nahimo na ako ang tanan tungod sa gugma sa Ginoo. Wa ko niya pasagdi. O sa blessing sa gugma. Ang ako ra yung gitanaw, ang naghatag na kog kalig-on, unsa ra ko, babae. Upat kabuk akong anak pulos laki. Diha na ko gikuha ang kalig-on sa akong lawas nga sa true gyud nga humok ra ba ko mabughat. Pero ug magtanaw ko sa kong mga anak ug wa na gani makaon, damor kong maningkamot. Mo'y giingon ang gabi mahimong adlaw. Wa ko'y malingi, pobre akong ginikanan, way igsuon makatabang. Hapit gyud kada adlaw naningkamot lang ko, Domingo ra gyud ako simba. Kining tanan akong nahimo ang tanan nga gidawat nako akong bana. One time katong iyang giingon nga mananghid nga magminyo. Maingon nga dadon iya ang iyang amahan magkita mi. Before that, 2 days before, na ini-graduate siya ang manghod, murag ang ikatulo. Niingon ko, Ginoo, saya kong buhaton isip pasalamat sa imong gugma og kaayo. Akong moto nga ang akong kanang kuan ang grasya nga gihatag sa Ginoo mo'y akong gihatagan og kabugat kay ang pasaylo lisod
Kinsa man ka dining asawa, biyaan 39 years. Upat ka buok anak mo. Mo raise up nga ako, okay ko. Kining tanan, akong dakong pasalamat again ngadto sa Oasis nga niabot ko din hinining dapita. Where God guide us sa akong pamilya, sa akong mga anak. Kayo og niabot pa unta ning panahon na earlier nga wa pa mi magbuwag siguro. When we approach God, for sure we should follow His commandments. Pero late lang nga niabot, but instead, God is good. Pwesto! 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 May nga po na itong tanan. Daghang salamat sa tanang mga may o atong mga membro ng Oasis of Love. O sa Family Life Ministry sa atong Marriage Encounter Seminar. Tinuod to ang gisulti sa akong anak nga pag-agda niya nako aron pagbalik sa Ginoo na ay sign niya refusal tanang balibad na anak ko bisag giunsan lang nako pero na-strength nga mihatag kanako og sa dihang ako na lang usa na malandong nga gitukmod jud ko nga moapil sa seminar. Salamat sa akong anak nga mo'y gihatagan og instrumento sa atong labaw makagagahon aron ang imposible mahimong posible. Kining tanan akong ginulsulan o gibasulan sa tibuok kong kinabuhi. Ako ning ipaambit kaninyo, kay base na lang makuhaan ninyo pagtulunan sa usag-usa kaninyo. Nga ania pa karon dining kalibutan na nagpahit sa panginabuhi nga lisod. Karon, gikan ni adto pag-agda ni Brian ako, nakasod ko og WGA seminar, Walk with Jesus. Og diha, hinay-hinay nga nabalik og na tibuok og balik ang akong pamilya. Pero so wala patuma human sa paghuman namo sa Walk with Jesus. Giadto na sad ko sa akong anak aron paintrahon og Family Life Ministry. Marriage Encounter Seminar. Ug tingali pila ninyo dinhi sa akong mga kabats makahinumdum sa among kaagi nga among gisaysay kaninyo. Kini naghimo og tibuok og balik sa atong pamilya at sa akong pamilya. Kining tanan akong gipangalyo po si Ginoo og sa labawng makagagahom nga og si Mama Mary ilabi na gayud sa Holy Spirit nga migayad kaya nako. Amen. Pwesto! Ako invite na ko ang Sister White para pagari sa stage. O tanang Family Life Ministry nga pagbarog. Pwesto! Family Life Ministry nga natin. Please stand para ma-recognize mo. Kani, double pwesto! 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 Ay! Pwesto! Thank you very much. God bless us all. Daghang salamat, Brother Brian Yap!
Thank you very much, Tito Brian and family. Many, many years ago, he received his healing. And through the years up to today, miracles through healing, deliverance, and conversion continue to manifest. Brothers and sisters, our beloved head servant of the Oasis of Love Cebu, Brother Nonito Tatay Dodong Limchua. Thank you, sister. Thank you. Hello. Hi. Are you happy today? Pataas ko nung kamot sa mga nanglipay karon. So mag-usap ta ugma. Amen. Ako, kung pangutanon ko ninyo, I'm very happy nga we are now 29 years no ato kini nga anniversary. But I am also sad. Anuan, out of atong nahuman sa 85 batches, mabot na tatag mga 20,000. Paningano man nga karon nga almost 1,000 na malangta. Amen. Muna nga paningao na ito, matag-usan ninyo sa atong prayer meeting, magdala mo bisag tagurha lang. Bisag usa lang, okay na kayo. Amen? We have to be prepared for our 30th anniversary. Kaya si Sister Giselle promised that siguro maghakot siya og 5 ka-track ng artista pa ingon diri. Unya mahuma naman ang SM din nga dako kay mga busod og 16,000. Puno na nato. Amen? Are we prepared for that? Amen. So, kamong taga-Digos, siguro moabot mo diri tag 100 ka buok, okay lang. Kadabaw, bisag 100 lang sad, no? Surigao, bisag 500 mong dadon diri Radong. Hello? Ngano man nga out of almost 20,000, libo ra may nabilin. Ano? Amen? Sa pagsud nato sa WGS, we are very interested. Kusog kayo, nindot kayo. Hello? Ngano nawala ang commitment? Why? May malang mong pila ka buwan niya, mawa na dayon. Sa pabi? Hello? Hi man, maybe? Kita ang tanang Oasis active ba? Oh, kasabot na sa ala ni. Kining ato kung talk. Magsugat-sugat naman mi. Doon na mo'y lyrics, dili tanan. Hello? Okay? Let's sing together. Dilitan ng Oasis magdugay, di magdugay, di mula hutay. Mula hutay lang kay may gihangyo, kay sa Diyos doon nagipangayo. Dilitan ng member active, doon ay active pero talkative. Okay lang bisag talkative, basta perme lang mo active.
igsoon sa community. Ang prayer meeting ayaw biyai. Kung ikaw walay ikapliti, dunay igsoon nga mo libre. Mga igsoon nga niya dinhi, praktison ta ang humility. Aron dunay unity sa ato ang community. Wow! Busa igsoon, pagbag-on na sa imong kinaya. Ngaon ta sa prayer meeting makitaan ka. Dili mo absent, kanunay present sa speaker maminaw ta. Aron ang pulong sa Ginoo mo tugnaw. Oh, dili tanang oasis magdugay, di magdugay, di mula hutay. Mula hutay lang kay magihangyo, kay sa Dios doon nagipangayo. Dili tanang member active, doon ay active pero talkative. Okay lang bisag talkative, basta perme lang mo active. Busa igsoon, pagbag-on na sa imong kinaiya. Ngaon ta sa prayer meeting makitaan ka. Dili mo absent, kanunay present sa speaker maminaw ta. Aron ang pulong sa Ginoo mo tugnaw. Hello! Anong nawa ang paka-active? This is like this eh. Ang atong commitment, kung sagulan nato jud og kining gitawag nato og involvement, kanunay yun ang active. If you will not be involved always in our activities, sa madugay mo pawong yun ang kandila. Amen. Aron kanunay magasiga ka ng kandila, you have to be involved. Dili naman mo itong prayer meeting, mga activities, wala. Asa man paingon, mapawong yun ang kandila. Muna, kining tulo, importante kayo ni. You have the interest, you have the commitment, ayaw yung kalimut anang involvement. Kaya mo na'y makapalawm, makapalikon ka na to, aron ang gamot mo tubo. Amen. Muna may yung kung kining nabilin karon, mo na'y pinili sa Ginoo. Pakpakan na to ni sila. Kaya kato sila, wala to. Ilimpyuhan sa Ginoo. Kaya sa 1 John 2 verse 19, nagaingon din na. These people really did not belong to our fellowship. Dili sila, kuban ka na to. That is why they left us. If they had belonged to our fellowship, they would have stayed with us, but they left so that it might be clear that none of them really belong to us. Kini ang nabilong sa tinuray nga Oasis of Love Cebu. Pakpakan na to kining kupwa. Hello? Muna akong expect. Narabay kamera, naihap na nakundaan. Karong Merkulis muna mutungha dito sa St. Joseph Paris. Amen. Ayaw nyo mong kuhan. Kining absent kay naanaramas kamera, ako nagpan-check. Pareha na ito bang nag-fundraising ang pare. Ingon ang pare, mag-fundraising ta kayo, ayuhunong atop sa atong simbahan. Unya ang iyang bagong organista,
Kaya nag-absent man ang karang organista. Nakuha siyang bago, iyang inan, kung ikaw, maayo kang organista, permanente ka. Niya gasigi siya bidding. Usa ka libo, kinsay mong hatag, 2,000, nabuto siya, siya, 10,000 ka pesos. Ang tanan nga mutindog, mori akong kolektahan. Muna'y dunay commitment. Unya, kinsay mo tindog, abtik man kaya ang organista. Alman to. Ayang bagino, pilas ng silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. So nanindog ang tanan. Siya kamong tanan na nakuha sa kamera, committed mo 10,000. Hello? Mo na nga kita, bisag wa mo manindog, nakuha naman mo sa kamera daan, committed mo nga mag-active mo. Amen? Amen. Pakpakan na to Ginoo. During our seminar, 1 Corinthians 3:6, tagay ko dong. Sa may mga manigihatas Ginoo ron. Ningon din na si St. Paul, I planted the seeds, Apollos watered the plant, but it was God who made the plant grow. Kinsa man si St. Paul dito sa atong seminar, sa atong WGS. It is the WGS na ito muna ang St. Paul. Dinha gitanom ang lisod. Amen. Karon, kinsa man dinha si Apollos nga nagbisbis sa tubig sa seeds para mutubo. Who is Apollos there? Kita. We are the Apollos who water that seeds, who fertilize that seed by always attending the seminar to receive the Word of God para mulaw mutubo. Amen. Kunya karon kay wa may atin-atin sa may naitabo, namatay. Amen? Matthew 13:5-6. Kapuliki sila dito no, kaya wa man dito. No? Lain man nang gawa sa di. Some of it fell on rocky ground where there was little soil. The seed soon sprouted because the soil wasn't deep. But when the sun came up, it burned the young plants, and because the roots had not grown deep enough, the plants soon dried up. Patay taon. Unsa man ang soil? Ang soil din mo na atong kasing-kasing. Ang seed is the Word of God. Kinanglan yun unta atong bisbisan permi. Kay kini atong kasing-kasing kung naata kanunay sa atong prayer meeting, sa pa, kinsa may nakaten sa last prayer meeting, last 2 prayer meetings na to. Oh. Please attend. Kay doon na tayo lain nga system nga kining atong cell grouping, no? Sharing, interpreting the Word of God. Matag upat ninyo o 5, you will interpret that according to what you understand. Kung unsay nahitabo kanimo. Karong next Wednesday, duha man ni ka-Wednesday nga doon na tayo cell grouping. Ang second Wednesday, which is akong tuka nga mag-input, naata sa ta din na kay doon ako ihatag nga Word of God nga ato ng pagasawaan. O kining last nga Wednesday, mo man na ang atong kining saan ang last Wednesday na to, Jim? Exposition. Di na muhatag ko. Kining sa first Wednesday, doon ako ihatag nga
word din na para 10 months na naa. Ikaw man sa 10 months, mahumana na to. Kana sa last, no, doon na sa tay, usa ka module ana nga 10 months. So please attend, no? Kay kung unsay makatunan ninyo din ha, inyo nang i-apply sa inyong pamilya. Then, inikaanan rin nyo sa inyong pamilya, mag-grupo na sad mo sa atong grupo nga kung asa mong lugar para sa atong mga silingan. Amen? Because our rule in this world, Oasis of Love members, is to bring back more soul. Kasabot mo kung sa Oasis of Love, kung sa Binisaya. Ha? Ha? Tuburan sa gugma. Unsam nang tuburan? Ha? Ang tubod ni ran sa gugma. Tuburan sa gugma. Amen? Hello? So muna ako ipasabot, no? So mga kaiksunan, kung dili na to i-commit ang atong kaugalingon, you know, dili yuta magdugay mawa yuta. Muna akong hangyo ninyo, suway o hatag o commitment for 1 year. Di ba, di na mo ganahan nga mo absent mo. Suway lang. Doon na may panahon nga murag dry ka kayo. That dryness means that you are growing. Paninguha yun nga makalahos ka, ana. Kaya ini kalahos ni mo, ana, you are one step ahead na sa imong spiritual growth. Wahay di mahitapos niyong kinabuhi, bisag ako. Pero ako yun ang paninguha nga makalahos ko. So nakakita ba mo absent ko sa prayer meeting? Amen? Hello? Mingaw man? Amen? So muna mga kaiksunan, sa akong kinabuhi, kapila na ko gigukod sa Ginoo. Sige lang kong gadagan. I always run away from the Lord. Bisag sa akong kabatanon sa una, gisugdan ako gukod sa Ginoo. Doon ako'y mga kinabuhi sa ulitaw pa ko nga, unya na lang na nato istoryahan kay mubo na kay itong oras ron. No? Unya ka no, ako ning ipadayon, di mo kung mahumag 3 hours, at least in 2 hours mahumanta ron. Oh, si Father, oh, glitters daghan kay diri, oh. Diri mo siya gabarok. Na. So, mauna, no? The first calling that I received when I had my heart attack in the States, ibama mo, anak, 1994. Nganong gitugot sa Ginoo nga ato ko ma-heart attack sa States, dili diri. Kapila man ko anak, kiniwa pa na ko ni Masier, nga doon ako'y usak ka attack nga, paingon ako sa airport na balik ko. Nga naman, pagpaingon ako sa airport, ko, mamatay ko ani, kaya sakit makakundugan na to. Masakpan ko ani, balik yun ko, kaya doon naman ko'y bound. Ibaon as nanay, kada larga na ko, doon ako'y bound. Unya, kapahatod ko dito sa perpetual. Giluksuan ko na ko ng emergency nga katong ilang itutuhod kay sakit man. Stretcher. Bisag-asang baon, kaning larga daan yung ko'y baon. So, wala yung ko gitugot sa Ginoo nga ma-heart attack ko kompleto. Ki-check up ko sa doktor, giinap ko sa doktor, nothing happened. You're strong as a bull. Kadungong siya ko, see, I'm strong as a bull. Pero pag-abot ako sa States, dito yun. Ibuwak Diyos Ginoo ang ako mga kagahi ko. Moto. Gina ko sa doktor dito, kay waman ko magdahom yun nga na heart attack ko ito.
pagkabuntag, kay nakatuog man jud ko ato. So, yun sa kuto nila, nakatuog, kabuntag, I thought nothing happened to me. But I cannot move. Hasta good pagligo na ko. Si nanay kaligo na ko. Ningon akong doktor dito, you lost your heart. Where doktor? In San Francisco? Katawan doktor. Dito States, sige ba na sila katawan ako, kaya bisag ka ng mga on, may sa restaurant, inginom ko sa waiter, are you done? Ko no, I'm dodong. Bitaw ko. Sister Pele, oh, loading Sister Pele. So muna, I stayed there for 6 months. Wa man yun itabo. Unya, you know what? Dugay kong nawa sa Cebu actually. More than 20 years nawa ko sa Cebu. 1960s wa na ko diri, nanipad na ko because I have my own pride. Niya ba itong akong brother nawa man din na? Niuli na. Testigos na ito na ko. You know, kami doon na may galingan. We are one of the biggest corn mill there sa Cebu. But I have my own pride. I said, I don't want to get anything from my parents. Maningwa ko akong koglingon. Tuod man, to make the stories short, dili na lang. Kisa may nakabot sa 1960s, may buot na ba? Ha? O, akura? When the minimum wage during the time is 120 pesos only, monthly. Monthly, 100 pesos, 4 pesos a day. Yung monthly mga sweldo una. Do you know how much I was earning? I was earning 35,000 to 40,000 a week. I was the top salesman sa Philip Morris all over the Philippines. Muna, basta ako doon na gustong gunitan. Gusto niyo ko top. After 3 years, I was the youngest millionaire in Cagayan de Oro. Yes. Nagtukod ko supermart. Kaya sa una, grocery pa man. That is the biggest supermart in northern Mindanao. Unya, you know, mga lagi. Left and right yapon. Ha? Mga kagumkum. Kinsa may dili hilig kagumkum bi, di mo ganak si charon. So muna, wala danting 5 years down. That's my life. Up and down, up and down. So muna atong istoryahan ron. Sa diri na ko sa Cebu. Nauli ko sa Cebu nga naman. Doon ako yung mga partner sa, nauli ko sa Cebu before that heart attack. Gi-convince ko sa akong mga close friend nga kaya nisikat naman ko sa Manila sa cable. Siguro ang uban wa kibaw din eh. I am the father of cable TV in the Philippines. I am not an engineer, but I was able to design a system. Kami dito sa Manila. I-convince ko dito sa mga Miranda, mamauli ta Cebu, siya ako'y bahala dire. Kung ablitag cables TV sa Cebu nga tihik ang Cebu. So we started 60 pesos a month. Yes. Unya, ang tanan nga TV station during that time, Channel 9, Channel 3, tanan, 1 week delay na ilang program. Ang free cable. Sa ato pa kung Monday dito, pagka next Monday dito, o pa may satellite. Ang akong game mo, naaman ko sa Antipolo ka po yun, i-record na ko, tanan channel na ko recording, including ang Clark Airbase. Channel 17, direct from the States. So, early in the morning, ship na mo diri.
one day delay. Perting kusuga sa among cable. Kaya advance me kay sa TV station. But before that, kisa may mga laki din nga perming nasa Boulevard para mag-beer dito, magtanaw sa NBA nga live. Ha? Dili ka to live. Recorded to na ko dito kasi Albert is my good friend. Ako siya kitabangan. Ining salida sa Clark dito kay ang airbase, ang ilang gihatag sa ilang mga Amerikano nga sundao dito, mga privilege nila na kuha nila live, dagko kay lang disc ika states. Ako nang i-record kay nakuha man ako ang signal sa Clark. Pag human akong record, padagan din ako sa airport. Sugato na ni Albert dito, kagabi yung salida, perting punuan niya. Dili to live. Wa pa may communication nga live. Basta pamakpak mga tao. Ang uban nito, doon na siguro yung hungong si Albert. Magpustahan ay, daog sila. Kaya ako mga sultihan na gisin ni daog. Then, when we opened the cable TV in Cebu, i-ato yun ako sa Albert siya. Doon, sa may metabo na ako doon. Ko siya na, charity begins at home. What tayo mahimo? Anto, na-close siya. Wala may negosyo. Amen. So muna, ang among puhunan is uno mi katao tag 1 million mi 6 million Cebu. Even sa 1994, I'm the first to introduce fiber optic in the Philippines. Yes. O alam mo kibaw kay igunani raman yu ko. Now, sa diyang na heart attack ko, nakuyawan na niya akong mga partners. Ang sky dili medyo na kadaog na ko. Dire, nakinegotiate si Gabi Lopez kang Marie Miranda. Ang among 6 million paliton niyang 50 million. This is the work of God already sa amo. No? Ay, doon na lagi tuyo ang ginoon ako. Eh, siya dong, dako kita ginansya. To me, magunsa man o kay baligya, na uli na kong Cebu, unya baligyawan na ko'y buhaton. So napugos kong pauli. The reality is, wala na kong makawat kung kinsay donor dito. Ni uli na ko kay di ko gusto nga mabaligya. Hindi ko ako'y mo deal. Kay kung para na ko, kung bilis lang sugot, ako silang bayran sa ilang kapital. Akong giinan si Gabi Lopez. Mr. Lopez, take it or leave it. 100 million. Kaya di na ko ibligya. You know what? Dili maluping na itong Ginoo. Kung doon ay planong Ginoo, siya joy mo daw. Muna mo ko, just do your best and He will do the rest. Nibalik si Gabi Lopez after 1 week. Kaut ko sa may mahimo na ko. Ang 100 million na kung gi-offer siya, gihangyo umayag 98 million. Hello? Ang 6 million na mga puhunan, gipalit og 98 million. Dili na milagro. Dili na kabubutos Ginoo. Amen? O why pakpak na? Wala ba kayong kamay dyan? So mo na, nahurot na ko ang Visayas and Mindanao. Then, pag uso na Diyos internet, nag-design sa may internet. Gina ko sa kong mga amigo, wa ka mabuang dinhadong, nga mo kontra ka o giants, kinsa man ka. Oh, hutapol gulayat, di ba si David? You know, ang guts na ko, grabe kayo. Multi-billion ang akong kalaban.
Pero what happened now? Kabantay mo? Ang Globe, bago lang nanira diri sa ilang mga outlets. Amen? There are areas, yes, ang PLDT, mga outlets na wala na. Nagkuhan sila silang overhead. Dagko man silang overhead. Pero I'm fighting giants. Ang akong supplier sa una, PLDT ra jud o Globe. Kaya may lain. Ibaw mo pila akong kuha. Per Mbps, $20. Pahit na sila doon. Say mag-19 ang Globe. Ana. Akong gihimo, akong gisabong ang duha. O, iya, 16 mo, imo. O sige, 15 mo. Sige, sabong ana. Hangtod nga last na lang yun. Di na yun nila maiinat. Karon from $20, imagine, $3 na lang ron. Amen. Oh. Pakpak mo $3. Karon nakakuha ko direct from Japan. Ibaw mo pila. Amen? 57 cents per Mbps. Bro, ako nang ihinan si kanang bag-uron, manager. Okay, nga. Eko, si Roland, balhina na taon. Uy, kay ako ra ba kay ng closed? Ayaw ibutang sa Dumaguete. Eh, kana kung Dumaguete is 36 years na na-existing din ha. Hapit tanan din ako na din ha. Ang number 2 na to ron dito is Globe, pero very far number 2. Amen. No, karon, kinsa may nang maligya karon og internet nga at 599 pesos doon na naka-internet, doon na pa kay cable TV. It's only sinisibo. Pakpakan na to siya. Kinsa may taga-Cebu din tanan. Oh, doon na mo internet free cable TV 599 pesos. Ha? Halap. Asdangan ninyo ang CCTV nukma. Hello? Ang kamutis hapit na ta. No? Nangita lang dyan ko kamuti dito, am dyan ko kita. Kanya, plural pa dyan ang kamutis. Amen. Hello? You know, nakakita naman mo sa milagro sa akong kasing-kasing, di ba? Hello? Kinsa may nakakita na? Pili pa tanan?